Yes, guys, nandito tayo ngayon sa EDSA dito sa Bay Ortigas na kung saan ay nakikita natin ang napakarami na supporter ni Inday Sara na ngayon ay naririto sa lahat na pagtitipon sa EDSA. Ang EDSA Uno, ang Armed Forces of the Philippines, kumampi sa taong bayan. Dami na nila, guys. Sa EDSA Dos, ang Armed Forces of the Philippines, kumampi sa taong bayan. Ngayon, ang gagawin nating EDSA Tres, sino ang kakampihan ng Armed Forces of the Philippines? Tayo, dahil tayo naman talaga ang kanilang dinipinsahan. In conscience, hindi nila kayang suportahan ang chain of command. Dahil, tingnan mo, oppressor ang chain of command. Oppressor. Lahat na lang ng mga pera ninakaw nila na para sana sa taong bayan. They oppress the people. They deprive the people. Sinong nagbayad ng sweldo sa kanila? Ang taxes natin, tayo ang nagsweldo sa kanila. Nagbabayad tayo ng ating taxes. Pero walang hiya itong bangag na presidente hanggang ngayon. Hindi pa nagbayad ng kanilang taxes. Walang hiya. Sa bagay, maisip kaya yun nang walang isip? Baliw yun bangag eh. Diba? Oo. Hindi na tayo kukuha pa ng ebidensya kung sabihin natin na baliw ang presidente. Maraming saksi. Sino ang saksi na baliw ang presidente? Sino? Tayo! Ang taong bayan, saksi ba kayo? Na baliw na ang Pangulo? Kalo-kalo. Sa Bisaya pa, kalay-kalay. Diba? Sa Bisaya pa, kalay-kalay ang Pangulo. Buang-buang. Kalok-kalok. Mga Marcos, mga walang hiya. Yan. Mga Marcos, walang hiya. Makapal ang mukha. Ayan, tatalus-los yun. Ito yung mga taga Mindanao na, guys. Nakikita natin, ang dami na nila, oh. So parami ang tao dito habang kumakagat ang dilim, ang gabi. Ang gabi ay habang lumalalim ay dumadami ang mga tao. Dapat yon ang sigaw. At saka, if ever the president dies incapacitated or mamamatay, sinong successor? Sinong successor? Si Sara Duterte. Siya. Kaya nga, kung si Sara ay malagay dyan sa Malacanang, siya lang ang tangi nating pag-asa. Sara lang ang Sara Duterte. Salamat kay Kati Binag. Anong binigay? Maraming pagkain. Ay, hopya, yung paborito ni Marcolita. Nandito na sa atin, binigyan na tayo. Sabi ni Marcolita, saan yung hopya? Sino nag-ubos? Baka si Martin din nag-ubos sa kanyang hopya. Okay, palakpakan natin si Kati Binag. Kati Binag, siguro ipalabas na niya yung... Dapat ipalabas na ni Kati Binag yung video sa 6 video ni... Sino yung may 6 video? Ha? Ayon si Palaka. Nakakadiri daw. Nakakita na ba kayo? Yun ang inantay natin. Kasi yung pagkukukin ni Bangag, nakikita na natin, di ba? So kailangan din natin yung paglalandi ng Palaka. Dapat makita natin yun. Di ba? Mga kapwa ko Pilipino, ang isang pamilya sa Malacanang dapat model, dapat example sa mga kabataan at sa taong bayan. They should live a modest life. Pero ano bang ginawa nila?
labis, sobrang kalabisan. Pero mo, siguro nakauwi kayo di ba, party na naman, inom na naman, coke na naman. Yun lang ang kanilang kaligayahan. Di ba? Habang ang taong bayan naghihirap, sila nagpakasarap. Di ba? Yun ang dilema ng ating bansa. While the people are suffering from hunger, while the people are suffering from calamities, the first family and their minions nagpapakasarap sa kanilang buhay. Ang tingin nila sa atin mga tao, mga alipin na lang. Pero mo, saan ka makakita ng bansa na ang binigay sa mga tao, ayuda na lang? Ayuda dito, ayuda doon, ayuda everywhere. Only in the Philippines. That is a sign. If always relief operation, that is a sign of bad economy. Wala nang pera ang bayan natin dahil nag-ayuda na lang ang ating presidente at kanyang mga tao. Di ba ang ayuda, para lang yan kung may mga relief operations? Para lang yan sa mga emergency cases. Pero bakit ang ayuda ngayon ginawa na nilang araw-araw? AX, ano ba yun? Tupad, akap, ano pa, purpose. Hindi yan ang tamang direksyon upang umunlad ang ating bansa. Ang tamang direksyon po ay mag-create ng jobs ang gobyerno. It is incumbent upon the government to provide decent jobs to the Filipinos. Kaya kung may pira ang tao dahil may sweldo, hindi na natin kailangan ng ayuda. We do not want any relief. Eh, baho pa naman yung bigas. Diba? Tapos magbigay ng 10,000. Kunin pa. Kopit pa. May picture pa. May picture pa. Yan ba ang dapat ginagawa ng isang gobyerno? We deserve decent jobs, decent meals, decent house, decent clothes. Pero hindi pantay-pantay. Why? It's because ang bangag na pamumuno na gobyerno ni Marcos, inuna lang nila ang kanilang mga sarili. Kailan pa ba Pilipinas makamtan ng taong bayan ang tamang kaligayahan?